Noong ang mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, kahit anong modernong armas pa ang gamitin, ay hindi magawang wasakin ang meteorite na babagsak sa Earth. Isang figure ang biglang lumabas mula sa Kunlun Mountains. Gamit ang sarili niyang katawan, hinarang niya para sa sangkatauhan ang sakunang ito na wawasak sa mundo. Dahil dito, napagtanto ng mga matataas na opisyal ng bawat bansa ang misteryo ng China. Pero, dahil ang pangyayaring ito ay masyadong kagulat-gulat, sa huli ay nagkaisa ang mga opisyal ng bawat bansa na maglabas ng iisang pahayag. Sinasabing ang meteorite ay winasak ng missile ng China, at ang Kunlun Mountains kung saan naroon ang lalaki, ay naging restricted area na rin ng China. May mga sundalong palaging nakabantay dito sa buong taon. Ngunit, makalipas ang 5 taon, muling nagpakita ang figurang iyon sa mata ng publiko. Pero mabilis itong naging isang guhit ng liwanag, at naglaho sa tuktok ng Kunlun Mountains. Bilis, i-report nyo agad. Lumabas na siya ng bundok. Agad na nag-report ang mga sundalong nakabantay. Kasabay nito, sa isang malaking courtyard house sa kabisera, 4 na matatandang may otoridad ang nakaupo roon. Sila ang kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng China. Kaka-rating lang ng balita na ang taong iyon ay lumabas na raw ng bundok. Nang marinig ito, natahimik ng sandali si Elderly. Ang pag-iral niya ay ganap na lagpas sa ating kayang unawain. Pero ang swerte natin, isa siyang Chino. At higit sa lahat, siya ang dakilang bayani na nagligtas sa buong mundo. Kaya sa pagkakataong ito, kahit ano man ang gusto niyang gawin, kailangan nating ibigay ang ating buong suporta. Pero paano kung lumabag siya sa batas? Ano ang gagawin natin? Nag-aalala ka lang sa wala. Kung may gusto talaga siyang gawin, sa tingin mo mapipigilan mo siya. Tama na, huwag na kayong magtalo. Obserbahan muna natin kung ano ang layunin niya sa paglabas ng bundok sa pagkakataong ito. Kung kakailanganin niya ang tulong natin, ibigay natin ang ating buong pakikipagtulungan. Lumipat ang eksena sa himpapawid ng Magic City, na siya ring pinakamaunlad na lungsod sa China. Si Gu Yuan ay dumating sa pagkakataong ito. Ginagawa niya ito para hanapin ang kapatid niyang babae na matagal nang nawawala. Noon kasi, nabigo ang mga magulang nila sa kanilang pag-akyat sa pagka-immortal. Matapos silang parehong pumanaw, naiwan lang ang kapatid niyang babae na walang talento sa cultivation dito sa syudad na ito. Kaya naman dumiretso siya sa istasyon. Pero pagkapasok niya, agad napansin ng gwardya ang kakaiba niyang pananamit. Binata, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magandang araw, ako nga po. May kailangan sanang aipatulong sa inyo. Ilang taon na po ang nakalipas nang magkahiwalay kami ng kapatid ko. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo para mahanap ang eksaktong lokasyon niya. Maghahanap ng tao. Pasado 9:00 na ng gabi o. Matagal nang nagsiuwian ang mga taga-opisina. Bumalik ka na lang bukas. Kung ganoon, pakisabi na lang po. Sa nakatataas na galing ako sa Kunlun Mountain. Ang mga salita ni Gu Yuan ay tila may kung anong mahika. Hindi na malaya ng gwardya na pumayag na pala siya sa hiling nito. Kaya naman tinawagan niya ang deputy chief na naka-duty ng gabing iyon. Ang hindi niya inaasahan, pagkarinig ng deputy chief, ay bigla itong nagmura at ibinaba ang telepono. Sakto namang tumawag din ang mas nakatataas sa kanya. Director Wang, magandang gabi po. May ipinadalang dokumento ang nakatataas ngayong gabi. Kapag may nakasalubong kayong binatang nagsasabing galing siya sa Kunlun Mountain, kahit ano pa ang hilingin niya, kailangan ninyong ibigay. Naiintindihan ba? Galing sa Kunlun Mountain. Hindi ba iyon ang sinabi ng gwardya kanina, Director Wang? Ang taong tinutukoy ninyo. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tandaan, gawin ang lahat para maibigay ang hinihiling niya. Kung sakaling hindi nyo kayang solusyunin, i-report nyo agad sa itaas. Walang dapat maging palya. Matapos itong marinig ng deputy chief, hindi na siya nag-atubili pa. Agad siyang tumakbo palabas para personal na salubungin si Gu Yuan sa loob. Nang malaman niya ang sitwasyon, agad inutos ng deputy chief na imbestigahan ang tirahan ni Gu Wanqing. Matapos suriin ang libo-libong may kaparehong pangalan, sa huli ay natukoy nila ang 5 tao na pinakakatugma sa description. At ang deputy chief mismo ang nagmaneho para dalhin si Gu Yuan sa paghahanap. Mabilis nila siyang nahanap sa isang solo apartment sa ika-6 na distrito ng Modo. Narinig ni Gu Wanqing ang katok sa pinto. Nakita ng dalaga sa people na pulis ang kumakatok. Kaya naman naglakas loob siyang buksan ang pinto. May kailangan po ba sila? Chinga, agad siyang nakilala ni Gu Yuan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Bagamat 7 hanggang 8 taon nang hindi nagkikita ang magkapatid. Sa kabilang banda, si Gu Yuan ngayon ay may buhok na abot baywang at nakasuot ng mahabang roba. Ngunit nang tingnan mabuti ni Gu Wanqing, nakilala niya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang kanyang kuya. Kuya Gu Yuan, umiyak sa tuwa ang dalaga, at saka siya yamakap kay Gu Yuan. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Nandito na si kuya. Agad na pinatahan ni Gu Yuan ang kanyang kapatid. Nang makita ng deputy chief na tapos na ang kanyang misyon, nagpaalam na siya kay Gu Yuan. Samantala, hinayla naman ni Gu Wanqing ang kanyang kuya papasok sa kwarto. Ang totoo, isa siyang game streamer. Kumikita siya sa pag-live stream araw-araw. Pero karamihan ay nanonood dahil sa kanyang itsura. Dahil kung pag-uusapan ang galing niya sa paglalaro, masasabing sobrang lala nito. Gayunpaman, dahil sa pagmamadali niyang buksan ang pinto kanina,
Hindi niya na-off ang kanyang live stream. Kaya nakita ng lahat ang isang lalaking nakasuot ng mahabang roba. Si Gu Yuan na may buhok na abot baywang. Lahat ay nagsigawan, shit. May tinatagong gwapong lalaki pala si Chinga. Diyos ko, saan galing ang malaanghel na kuyang to? Sobrang gwapo niya. Ang makisig na mukha ni Gu Yuan at ang kanyang kakaibang karisma ay talagang parang galing sa langit. Huwag kayong magagawan. Akin lang siya. Wow, ang gwapo talaga. Bilang isang lalaki, kinilig ako. Ang paglitaw ni Gu Yuan ay agad na nagpagulo sa live stream. Ngunit mayroon ding mga taong hindi matanggap ang nakikita. Isang lalaki pero ganyan kahaba ang buhok. Isa talaga siyang binabae. Umalis ka nga dyan, yung nag-comment sa taas. +1, +1, +1. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Go Wanqing na hindi pa pala niya napapatay ang kanyang live stream. Dali-dali siyang tumakbo sa harap ng computer. Nakita niyang bumubuhos ang mga comments sa kanyang live stream. Chinga, sino yan? Bakit ang gwapo niya? Go Wanqing, umalis ka nga dyan. Gusto naming makita si Kuya Pogi. Oo nga, wag mong harangan. Haha, baka jowa mo yan, ah. Napailing na lang si Gu Wanqing sa mga nabasa niya. Lilinawin ko lang, ha? Kapatid ko yan, kuya ko. Ilang taon na kaming hindi nagkikita. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon, ha? Pero nung akmang i-end na niya ang stream, nagpadala si Wooking ng 10 rocket. At may kasamang mensahe, Chinga, wag mong eye off. Gusto naming makita ang kuya mo. Nagpadala si Wamanlo ng 20 rocket. At may mensahe din, Chinga, wag mo eye off, uy. Hayaan mo lang na nakaon yung live, kahit di ka na magsalita. Itutok mo lang yung camera sa kuya mo. Dahil may nagsimula, bumuhos na rin ng rockets ang ibang mga netizen. Lahat sila umaasa na hindi i-off ni Go Wanqing ang live stream. Isang buwan, hindi man lang ako makatanggap ng ganito karaming rocket. Tapos nung pumasok lang sa eksena si kuya, hindi na tumigil ang pagdating ng mga rocket. Ang mas nakakainis pa, napansin niyang naitsapwera na siya. Yung mga dati niyang loyal fans, pinapaalis na siya ngayon. Ang gusto nilang makita, si kuya. Aminado naman ako, gwapo talaga si kuya. Pero wag naman kayong ganyan, porket may nakitang gwapo, kinalimutan niyo na ako. Dahil sa dami ng nagpapadala ng rocket, mula sa ilang daan lang na manonood, biglang umakyat sa 20,000 tao ang nasa live stream. At yung mga bagong pasok, naakit din agad kay Gu Yuan na nasa harap ng camera. Yung mga babae, kinikilig. Napanganga na lang si Gu Wanqing sa gulat. Sa buong streaming career niya, ngayon lang siya nagkaroon ng ganito karaming viewers. Chinga, bakit ka na naman nakaharang sa camera? Tabi dyan, Chinga, ay zoom mo pa yung camera. Gusto naming makita si kuya. Sunod-sunod ang mga comments sa screen. Walang nagawa ang dalaga, kaya lumingon siya kay Gu Yuan. Kuya, yung mga kaibigan ko sa live stream, sabi nila gusto ka raw nila. Batiin mo naman sila. Oh, live stream. Anong live stream? Nang marinig ito, natigilan si Gu Yuan. Matagal siyang nagsanay sa Kunlun Mountains. At ang live streaming ay uso lang nitong mga nakaraang taon. Hay nako, kuya, basta, bumati ka lang dyan sa screen. Makikita at maririnig ka ng mga kaibigan ko. Ah, video pala ang sinasabi mo. Dahil sa kuryosidad, tinitigan ni Gu Yuan ang screen. Ang ginawa niyang ito ay ikinatawa ng mga netizen. Chinga, hindi ba alam ng kuya mo kung ano ang live stream? Sa tingin ko, isa siyang ermitanyo. Yung pagka-inosente niya kanina, hindi mukhang peke. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Ang ganda ng boses ni kuya. Pakiramdam ko, nai-inlove na ako. Patuloy sa pagdagsa ang mga comment. Nagpadala si Lily ng 10 rocket. Nagpadala si Happy Netizen ng 20 rocket. Nagpadala si pambansang asawa ng 100 rocket. Mahinang nagtanong si Plainface, anong nangyayari dito? Grabe ang kasikatan. Si pambansang asawa, siya ba talaga yan? Hala, pati si pambansang asawa, nandito. Nang makitang pumasok ang user na may pangalang pambansang asawa, agad siyang nagpadala ng 100 rocket. Lalong sumikat ang live stream room. Sakto namang hinayla ni Go Wanqing ang kanyang kuya para batiin ang lahat. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Ano to? Akala ko pa naman babae. Resulta, hindi malaman kung lalaki o babae. Nakakadiri. Alis na ko. Buisit. Kung ayaw mong manood, umalis ka. Masyado kang feeling pambansang asawa. Ah, oo nga, oo nga. Kung ayaw mong manood, lumayas ka. +1, +1, +1. Ang kilalang anak mayaman, kalalabas lang mula sa live stream, ay prenteng nakahiga sa sofa. Nagpaplanong ayain ng isa pang streamer para gumimik, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Laking gulat niya nang makitang ang sarili pala niyang ama ang tumatawag. Pa, bakit po kayo napatawag? Balenciaga, nasa isang live stream ka ba kanina? At nagpadala ng 100 rocket? Opo, bakit po? At may minura ka bang isang binata doon? Nang marinig ito, lalong dumilim ang boses ng matandang Wang. Oh, opo, may problema po ba? Natigilan ng binata, litong-lito sa mga tanong. Kanina lang, ipinahanap ni Elderly ang numero ko. At personal siyang tumawag. Hindi natin kayang banggain ang binatang yun. Kahit anong paraan pa ang gawin mo. Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa kanya.